Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Ngayon po ay araw ng Biyernes, sa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa ating pagninilay, magandang simulan natin ito sa pamamagitan ng tanong, talaga bang ang taong kilala nating masama ay may puwang sa kaharian ng Diyos? Talaga bang ang tao na itinuturing nating kriminal, masamang tao, ay meron pang pag-asa na magbago? At palagay ko naman po, ang sagot nating lahat, opo. Bagamat napakasama ng tao, bagamat itinuturing na kriminal, may pag-asa pa siya. Hindi yung kasamaan ang dapat na maging katapusan para sa kanya. Sa biyaya ng Diyos, maaari niyang gamitin ang kasamaan ng tao para siya'y mabago. Ganyan yung napakagandang kwento mula sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Kilalang kilala natin si Saul, tagapag-usig ng mga Kristiyano. Para sa kanya, dapat patayin ang mga Kristiyano, sapagkat para kay Saul, iyon ang pinakatama at pinakadapat gawin. Kaya naman sa buong buhay niya, nung hindi pa niya nakikilala si Jesus, talagang ang kanyang misyon ay ang pumatay at usigin ang mga Kristiyano. Pero hindi naging hadlang yon para mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanya. Bagamat itinuturing na kriminal, mamamatay tao, masamang tao, may nakikitang kagandahan ang Diyos sa kanya. Kaya, sa kabutihang loob ng Diyos, binago niya si Saul, at si Saul sa kanyang pagbabago at pagbabalik loob ay binigyan ng bagong pangalan, Pablo. At alam nating lahat na sa kanyang pagiging Pablo, pinatunayan niya sa Diyos, kung noon ako'y naging masamang tao sa inyong paningin, kung noon ako ay pumapatay, ngayon sa panibagong misyon na ipinagkakalob ninyo sa akin, ako'y magiging tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Ipapahayag ko at ipapangaral ko ang mabuting balita. At pinatunayan ni Pablo na talagang sa pagkakataon na ito, magiging tapat siya sa kanyang misyon. Kaya nga ang unang pagbasa ay isang halimbawa ng pangangaral ni Pablo sa isang komunidad. At alam nating lahat sa Bagong Tipan, napakaraming komunidad ang pinuntahan ni Pablo at doon ipinahayag niya ang mabuting balita. Naging masamang tao man noon, sa biyaya at sa kapangyarihan ng Diyos, nabago, nagbalik loob, nagsisi. Kaya kung sinasabi ko sa aking sarili, ako'y masamang tao, hindi ako karapat-dapat, ako'y marumi, ako'y makasalanan, tandaan natin, sa mata ng Diyos, may pag-asa pa tayo. Kaya para sa ating mga Katoliko, hindi tayo sumasang-ayon dun sa tinatawag na death penalty. Hindi tayo sumasang-ayon sa parusang pagpatay sa mga kinikilala ng lipunan na kriminal.
sapagkat naniniwala tayo may pag-asa pa ang bawat isa. Basta't ipanalangin natin na nawa hipuin ng Diyos ang bawat isa sa atin at mangibabaw ang kapangyarihan, ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen.